Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila hindi na makakalabas pa ng kulungan itong si Digong Duterte doon sa The Hague. Dahil po mga kabunyog, puwera po sa kasong murder, mayroon pa raw na dagdag na kasong ipapataw dito kay Digong doon sa ICC. Ito po ay ang kasong torture at rape dahil po mga kabunyog, noon raw sa panahon na ginagawa ang tukhang at pagpatay, kadalasan raw po ang mga nahuling drug addict na babae ay ginagawa ng masama ng ating mga kapulisan noon. At dagdag pa nito ang ibang biktima bago raw patayin. Ito ay pinapahirapan muna at tino-torture. Grabe mga kabunyog, karumal-dumal talaga ang naging paraan ni Digong para masugpo ang droga noon panahon niya. Anyway, para po sa iba pang impormasyon hinggil dito, panoorin po natin ang mga sinabi ni Attorney Conti. Banggit din to ni Attorney Andres. The ICC also said na okay, talagang dadami yan yung mga victims, witness, pero iba pa yung charges kasi right now, isa lang, di ba? The charge of murder. So ano pa yung ibang posibleng charges na maharap sa dating Pangulo at bakit? Ano yung basehan nun sa tingin nyo? Bakit posible yun? Ang investigation ng saklaw talaga niya ay crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. Yung warrant of arrest nag-specify crimes against humanity in the acts of murder, rape, and torture. Ang inaproban nga lang ay yung murder. Kaya masaklaw talaga yung posible pang mailagay dun sa charges. Iba pa yon. At babalik tayo dun sa mas malaking saklaw. Crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. Pwedeng pumasok dun yung mga kinulong, tinorture, true, mga in-extortion, mga hulidap. At kung maayos lang yung documentation, kung may makikitang malakas na examples at maididikit kay Duterte, yan ang pwedeng maging saklaw sa pangkalahatan ng charges. Nabanggit mo rin yung rape. How is it possible na sa drug war nagkaroon ng rape? Naku. Sa ibang operasyon, yung mga pulis, kapag may naabutang babae, nire-rape nila bago hulihin. Kaya nakailan kaming kausap niya ng mga biktima na dahil nandun sila. Ang itsura din kasi sa drug war, may address silang tutuntunin. Sa address na yun, may kwarto. Ilang kwarto yan. Sa unang kwarto lang pala yung, sabi natin, pot session na di umano, sa pangalawang kwarto, may ibang taong natutulog. Lahat yun sa address na yun, huli. Ang ICC ngayon ay may 3 paraan kung paano mo siya makakausap. Okay. Isa, witness appeals, particular dito sa ICC case against Duterte. May microsite yan. At sa witness appeals, magsa-sign up ka, sasabihin mo kung ano yung medyo nalalaman mo at tatawagan ka nila, i-interviewin ka nila kung anong alam mo. Pangalawa, OTP link. Okay? Meron ding ito general na website. Nandun din naman sa website nila, microsite. Yung OTP link, pwede kang mag-submit kahit anonymous information, evidence, documents, sa Office of the Prosecutor. At yung pangatlong sinasabi ko, sa victim's participation, ito ay para lang dun sa participating victim. Yung dalawang nauna, pwede yun dun sa witness na biktima. Pero yung OTP link, pwede din siya at saka yung witness appeals, kahit sino. Pwede. Sabi nga namin, kahit insider. Yun yung inaasahan namin. Yeah. Yung napansin ko rin lang doon sa, yung common, doon sa mga kwento ng mga victims, ay in civilian clothes. Yung mga pumatay, parang common pa nga yung nag-riding in tandem, dalawa, ang dumating, armado, naka-jacket, naka-bonnet, naka-guantes pa nga. So, hindi ba yung problema sa inyo to prove also na ginawa to ng kapulisan kung may effort talaga back then to hide identities? Problema, of course, kasi hindi mo kilala kung sino yung perpetrator.
Kaya, kumbaga, pwede pa nga nating ihiwalayan na known perpetrators, kumbaga yung sa police operation, and then operations na unknown yung perpetrators. Ito yung vigilante killings. Pero sa vigilante killings, ang importanteng ma-establish ay ang modus operandi or pattern. Kung may makikita ka na pattern, katulad ng sinasabi ni Duterte na parang nanlaban, pwedeng pumatak dito sa konsepto ng pasok yan sa war on drugs. At sinasabi nga ng mga ibang witnesses, ang hirap sabihin, no? Pero yung mga witnesses na hawak na ngayon ng ICC, sinasabi nila na galing ito sa DDS killings. Kaya yung Davao-style killings, paghahalawan yun, huwag natin kakalimutan yung DDS kasi kalakhan nga nung patayan na identified ngayon ng ICC sa Davao. Sa warrant of arrest ni Duterte, 19 ang kilala nila na namatay nung nasa Davao. Kaya yung modus operandi nun, kung halos katulad ng modus operandi ngayon, posibleng maidikit dun sa Duterte-style killings. And then aren't you worried also of the availability of documents? Nabanggit din sa DOJ nung hearing sa Senate na parang, oo, kasi yung iba, syempre di naman dineclare. Yes, kaya lang, kumbaga sa amin, yung ibang mga biktima may hawak na papel. Kaya yun yung pino-forward namin ngayon sa ICC. Yung mga death certificate kasi, kailangan para mailibing, yung police report ay kailangan para dun sa mga namatay ng unnatural causes para mailibing. Required yan para ma-declare mo na yung cause of death ay multiple gunshot wounds. Yung problema ay yung mga misdeclared. Meron kaming section of, may team dyan, may isang grupo na nagtatrabaho dyan, na kino-correct yung mga death certificates. Kaya hinahabol namin lahat yan. Sabi din nga namin, kahit naman misdeclared, may ibang ebidensya para patunayan na kabahagi yan ng war on drugs. Kaya hindi sarado, kumbaga, yung sitwasyon ngayon para maging participating victim ka. Kung gusto mo maging witness, pwedeng dagdag ebidensya pa. So, hindi naman kailangan papel lang, pwedeng kwento ng tao. In fact, malaki ang premium dun sa mga totoong eyewitnesses, yung nakakita ng nangyari. So, clearly, between now and September 23, parang tuloy-tuloy lang yung activity, no? Sa inyo, ongoing talaga. May participation ba kayo sa disclosure method? Wala. Una, kailangan muna namin asikasuhin yung participation. So, kahapon yung deadline ng observations. Yung observation na yun, Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Attorney Conti sa kanyang interview. Ano po ang masasabi natin dito mga kabunyog? Well, tama lang yan. Dapat pagbayaran niya ang mga naging kasalanan niya noong namumuno pa siya. Para magkaroon na rin ng hustisya ang lahat ng naging biktima ng war on drugs niya. Dahil walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.